balak niyang totoo ang pangaral sa tao. Nang matanto't maalaman si Jesus na maalam iyong taong karantihan ay papasok sa simbahan, sinalubong kapagkuhan. Kaguluhay di kawasak ng matanda man at bata, para-parang natutuwa, nagpupuri walang sawa dito sa buong dakila. Yaong iba'y nagsikuha ng balas pa sa luliba. Ang iba naman ay tapat, ilinatag kapag ka Jesus na poong Ama. Isa't isa'y umaawit, nahusa na pilyudabi. At pinito'y ibig, salamat at iyan sumapi, mahal na anak ni David. Ang iinom pang sabi ay inumin bumili, iyo pong gamutin kami sa ngalan ng nagkanili at yung sama mong kasip. Habang daay umaawit, nauna sa sana pilyudabi. Tuwang hindi nga maisip, pagpupuri walang pati dito sa buong maribig. Sa malaking katuwaan, iyong taong karamihan, mula na ngang isinukat ng puso at gunang-gunang ng pareseyos na tanan. Ay parisiyong lumapit sa kay Jesus ay nagsulit, aniya'y maistrong ibig, ang taong nag-aawit, patahanin mo ang bibig. Anitong si Jesucristo, ang kahiman, walang tao magpunta sa akin dito. Ang parito, mga bato, mga pupuring totoo. Nang ito'y maipag-usap, patuloy na ang paglakad sa templo siya tumabad. Kasama ko magbiberkat ang apostoles na lahat. Pumasok na nga sa templo, nangaral sa aman ng tao. Marami na mang milagro, awang hindi mamagkano ng buong si Jesu Cristo. Ang pilay at mga bulan sa tunang na isisihusan, piling di makapag-usap, pinagabing niyang lahat, awang hindi hamak-hamak. Maramit lupang makapal ang gumaling na may damdam, nagsisikip ang simbahan, tao'y hindi magkamayaw ng pakikinig ng aral. Ngunit ang mga banawis
putok ang dibdib sa laki ng pagkagalit dito sa buong marikit. Sa kayaong mga nilo, mainggiting pareseyo, pinagbawalan ng tao ang magpatuloy kay Kristo, parurusa ang tuto. Maghapon ang buong Ama ay nangaral sa lahat na doong ipinakilala ang ninamnam at ang lasa na mahal niyang doktrina. Nang lulubog na ang araw, mga tao'y nagsipanaw sa maghapoy di kumain, at ang puong nangangaral nasa loob ng simbahan. Walang sino mang pumigil kay Jesus na puong natin. Sa maghapoy di kumain, binatang mapaalipin, ito'y aral din sa akin. Lumabas na sa simbahan itong Diyos na maalam, 10 disipulong abay, at nagtuloy kapagkuhan doon sa Betanyang ang unang letra'y Asunsyon, na may resurrection, ang ikatlo'y lamentasyon, na may adorasyon, para sa mahal na puon. Kristahino'y sino ka man, dito ay iyong pagmasdan, pagka walang kabuluhan ng papuri at parangal dito sa amang na bayan. Ano pagpawang isya, ang mundo ay balintuna, mali ang lahat na gawa, kayamanan man at tuway, parang asong nawawala. Kapag ka may pinipita sa iyo at inuula, totoong minamahal ka, datapot kung nangyari na, dili ka na maalala. Ang tao hanggat mayaman, marami ang kaibigan. Kung maghirap na ang buhay, kahit masumpong sa daan, di na batit titigan. Gayon nga ni itong mundo, magdarayat walang totoo, pawang ihis na totoo, pangimbuloy na nanalo sa kaluluwa ng tao. Tingni ang buong si Jesus, niyong Domingo de Ramos, marami ang nalulugod, ngunit walang isang loob na nakalayan naghandog. Kaya ngayon, kapatid ko, karampatan
isipin mo ang kahulugan kung ano sa seremonya sa templo sa mga araw na ito. Kung kaya pinagsasama ang palaspas at oliba ay may laurel na lahok pa. Kahulugay mga doktrina ni Jesus sa matlang sala. Sa olibang kahulugan ang malaking kaawaan nitong Diyos na maalam sa taong makasalanan, mga inanak ni Adan. Ang laurel na may ganito, ang kahulog ang totoo sa karapatan ni Kristo. Puputungan naman tayo ng tuwang di mamagkano. At kung kaya sinasarahan yaong pinto ng simbahan, kung papasok na mabilang yaong prosesiyong mahal, gayari ang kahulugan. Sapagkat si Kristong Ama ay dili pa nagdurusa sa mahal na pasyon niya, at tunay pang nasasara ang pintuan niyong glorya. Tutumbukin kapag kuwan ng krus na niyang tanan, at ang pinto ng simbahan ay agad nang mabubuksan. Ito'y siyang kahulugan. At kung ito'y maganap na, sa kusay mairepa, pagkamatay nga sa dusa, siya naman pagkabuka ng pintuan niyong glorya. Kaya sa araw na ito ay kinakanta sa templo ang pasyon ni Jesu Kristo. Kahulugan ay ganito, niyong dakilang misteryo. Pagkakusan ng natupad, yaong hula ni Jeremias at ng lahat ng propetas, nayari rin at naganap lahat nilang pangungusap. Uminom ka na po? Lunes Santo. Si San Marcos ang nangusap, sa Ebanghelyo'y sinulat, di umano'y ang Mesiyas ng Lunes muling lumakad, sa Jerusalem tumambad. Doon sa paglakad nila sa daan ay may nakita na isang punong higera. Ang dahon kaaya-aya, ngunit wala namang bunga. Ang isa pang kahulugan ay ang puring ibinigay kay Jesus na buong mahal. Yaong mga nakakinggan ng Pariseyos na tanan. Sumukal na
isip at sila'y pawang nagalit. Dito na nga pinag-isip ang paghuli at pagdakip dito sa buong marikit. Kaya ang taong binyagan, kung sino ka at ano man ang iyong napapakinggan, pag-isipin mong mahusay sa loob at namin. Matunaw lang at maturo ang tigas ng iyong loob. Gunitain mong di bubos ang mga hirap ni Jesus nang sa iyo ay pagsako. At maawa kang totoo sa iyong kapwa-tao. Tuloy naman isipin mo yaong ginawa ni Kristo sa araw ng Lunes Santo. Yaong puno ng halaman ng higera ang pangalan, walang bunga ni isa man, ay sinong makapagkuhan nitong buong may kahapan. Pagtatakay magot-magot niyong mga disipulo, doon nila napagsino na ang higit